dakila ng Panginoon ayon kay San Juan. Patuloy sa Diyos namin. Noong panahon yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay na magpaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Tayo pinagsikot. Ngayon po ay ika-anim na linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. At idinudulog din natin para sa kapayapaan ni Eric at ang kapanatagan ng kanyang mga mahal sa buhay. Nanay, kapatid, asawa, anak, mga kamag-anak, kaibigan. Bahagi yun na kung saan ay ibinaalala sa atin ang pagmero. Tatlong bagay yun, hindi natin pag-inay-nilay. Kasi ngayon po'y araw ng linggo ng muling pagkabuhay. Kaya po yung misa natin ay para po sa linggo ng muling pagkabuhay. Hindi na lang tayo muna nagpapuri. Sapagkat makasabihin ng iba ay tayo nagpupuri sa pagkawala ni Eric. Pero pwede yung magkaroon tayo ng papuri sapagkat ito'y misa para sa araw ng linggo. Anyway, bahagi yun ng pagtugot na tayo ay lumago sa ating pananalig. May tatlong bagay na nais na bibigyan ng diin. Una, yung pagpapatuloy ng pag-inilay natin noong nakaraang linggo. Sabi nga na Jesus, mag-ibigan kayo. Ito ang bagong utos ko. Mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Ngayon sa Ebanghelyo, ipinapamanig sa atin natin yung umihibig kay Jesus. Anong sabi na Jesus? Sumusunod sa kanyang mga utos. Hindi pwedeng paghihiwalayin ang pag-ibig at ang pagsuway sa mga utos. Naalala ko tuloy na may isang pastor ang sabi yung 10 utos daw ay suggestion lang. Hindi ho. Kung talagang tayo ay umiibig sa Diyos, susunod tayo sa kanyang mga utos. At sa gitna ng ating kahilang kakulangan at kahinaan, humingi tayo ng kapatawaran sa mga pagkakataon na hindi tayo nakasunod sa kanyang mga utos. Sabi nga, kuminsan napakahirap sumunod sa utos, pero malaki pong naitutulong kapag may pag-ibig. So pag malagay natin ang may dalawang tao na mag-uutos sa inyo, pareho yung ipag-uutos, pero yung isa iniibig mo, yung isa pinamumuhian mo, pwede pareho mong magawa yung utos. Pero madali sa loob, doon sa iniibig mo kaysa doon sa pinamumuhian mo.
Kaya yung susi ng pagkilos natin ay kung ito sila ibinibigay na Jesus. Ano yun? Tumugon tayo higit sa lahat sa utos ng pag-ibig. No? At tayong lahat sa harapan ng Diyos ay huhusgahan hindi sa dami ng ating kayamanan, no? Hindi sa dami ng ating lupa, hindi sa dami ng ating kaibigan. No? Ngunit alin kung paano tayo nagmahal, no? Kung paano tayo umibig, no? Kung gaano kalalim ang ating pag-ibig. Yun ang mahalaga sa harapan ng Poong may Kapal. No? Kaya po, no? Ay ako din po nagpapasalamat kay Eric sapagkat alam niyo naman, no? Kapag wala akong pagkain, no? Ay doon ako nakikikain. Nagpapasalamat ako sa pagtanggap sa akin, no? Sa kanilang tahanan. No? Bahagi po, no? Ng pagkilos na kung saan ay ipinagkakaloob ng Poong may Kapal. Pero yun, na patuloy nating maramdaman ang pag-ibig ng Diyos at higit na nawa maging bahagi ng ating pagkilos natin. Be doing out of love. Gawin natin ang may pag-ibig. Pangalawa, bahagi mo na ipinaumanig sa atin ng Poong may Kapal. Sabi ni Jesus Ellen, kakaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makakasama. Yun ang sinasabi ni Jesus. Kaya ano sabi ni Jesus? Kasi ngayon, ika-6 na ng linggo ng muling pagkabuhay. Next Sunday, pagdiriwang natin yung pag-akyat ni Jesus sa langit. Next Sunday, ipagdiriwang natin yung alin? Yung pagbaba ng Espiritu Santo. Pentecost. Ano yung pangako ni Jesus? Ipapadala ko ang Espiritu Santo, ang pag-ubay. Bahagi nun, sa gitna ng ating mga pagdadalamhati, sa pagkawala ni Eric, ay hilingin natin ang biyaya ng Espiritu Santo. Bahagi din po ng pagkilos na sabi ko nga, sa mundong ginagalawan natin, kuminsan, nais natin tugunan natin, gabayan tayo ng Espiritu Santo. Hilingin natin ang tulong ng Espiritu Santo. Tayo, siguro alam niyo po yung awit na halina Espiritu Santo. No? Come Holy Spirit. Bahagi yun ng pagkilos na kung saan ay tinutugunan tayo ng Poong may Kapal na alin. Hingin natin ang tulong ng Espiritu Santo. Tayo ngayon ay nasa panahon na ng Espiritu Santo. Kado nga kung talagang humingi tayo ng gabay sa Espiritu Santo, no? It will save us from a lot of pain. No? Pero hindi yung pain ng kamatayan. At talagang bahagi talaga ng darating ang kamatayan. No? Pero kung minsan may mga desisyon tayo na kung tutusin, ay pwede natin maiwasan kung hinihiling natin yung paggabay ng Espiritu Santo. No? Kung minsan marami tayong mga desisyon, no? Na bumabal kasi bakit hindi tayo humingi ng Espiritu Santo? No? Idulog natin sa harapan ng may Kapal. Ito rin yung pahamon ko sa inyo, no? Sa gitna ng ating kalungkutan at pagdadalamhati. No? Halina Espiritu Santo. Puspusin mo kami. No? Bakit ba si Maria ay makita natin, no? Sabi nga po natin ay filled with the Holy Spirit. No? Saka sumasa sa Kanya ang Espiritu Santo. Kaya ano kita natin kay Maria? Nabubuno ng grasya. Piliin natin. No? Kasi sabi nga po natin ay ang pagdadalamhati ay isang bahagi ng pagkilos natin sa daigdig na ito sa pagkawala ng isang mahal sa buhay. Pero hilingin natin ang tulong ng Espiritu Santo, no? Na tayo ay mahilong ang sugat, partikular sa pagkawala na Eric.
Pangatlo, bahagi yun ang kung saan ay anong ipinahayag ng Jesus. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ng daigdig na ito. Ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sino bang hindi malulungkot kapag tayo ay iniwanan? Kahit na yung mga alagad, malungkot. Kasi aalis na si Jesus. Siguro tayo rin na kayo, mga mahal sa buhay na Eric, sigurado din malulungkot sapagkat wala na si Eric. Pero huwag natin kalimutan, ano masabi ko rito sa Ebanghelyo? Pupunta na ako sa aking Ama at ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Huwag natin kalimutan, sa biyaya mula nung tayo ay pininyagan na alin. Sabi nga ay, tayo ay sinilang mula sa langit. At pinapaalala sa atin ano, tayo ay para sa langit. We are bound for heaven. Bagamat hindi natin sinasabi na masama yung pagkilos lang sa daigdig na ito. Magbubuti yung daigdig na ito. Kailangan, hindi ito talagang destinasyon natin. Ang destinasyon natin ay sa langit. Huwag natin kalimutan na una lamang si Eric. Pero tayo kahit matutuko doon, huwag natin kakalimutan. Kasi komisyon, ano ba tayo? Tayo ay komisyon, nalilibang tayo sa mga bagay ng daigdig na ito. Nalilibang tayo sa makamundong pamumuhay. Kaya komisyon, nakakalimutan natin ang mga bagay na makalangit. Yun yung pamamaraan ng demonyo, libangin tayo. Hindi tayo inaaway ng demonyo. Nililibang tayo. Na kumisan siya sabi nga, kumisan katulad dito ng tatlong alagad, tumito na lamang tayo. Maglagay tayo ng kubol. Ng tatlong kubol. Hindi. Yung ating patutunguhan ay para sa langit. Bahagi yun ng pagkilos. At ito'y kinakailangan natin harapin na maging bahagi ng ating pagtugon sa biyaya na ipinagkakaloob ng buong may kapal. Hindi po ito konsuelo di bobo. Na sabi nga kung minsan ay, kung minsan yung langit ay para lang gumaan ng ating kalooban. Hindi ho. Maraming dahilan at maraming puntos kung bakit kinakailangan na makita natin yung kaharinanaan. Ito yung binibigyan ng diin na Jesus. Ikakagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Kasi yun ang langit eh. Ang kapiling ang Diyos. Ang kapiling si Yahweh. Kaya bahagi yun na kung saan ay pagtibayin namin sa ating kalooban na hindi lamang para kay Eric, ngunit para sa bawat isa sa atin. Nang sa ganun rin, dumating yung pagkakataon na magkasama-sama tayo doon sa kaharian ng buong may kapal. Pero sa ngayon, mauna muna si Eric. At sana po, maging maliwanag sa atin na ito yung ating patutunguhan. Ito rin kalimitan yung binabahagi ko kung minsan sabi nga po natin isa sa mga sakramento na ipinagkakaloob sa akin na rin yung pagkapahid ng Santo Olyo ay bahagi yun na kung saan ay yung iba ayaw magpapahid ng Santo Olyo kasi sabi nila kapag napahiran ng Santo Olyo mamamatay ay yung tao mamamatay at mamamatay kasi talagang tao tayo Hindi naman tayo Diyos, hindi tayo immortal. Pero kapag napahiran ng Santo Olyo, maliwanag po yun. Yun yung pangako na Jesus. Yung kaganapan na kung saan ay matatanggap natin ang kaligayahan ng katapusan sa piling ng Diyos sa kanyang harapan. Makakamit natin ang buhay na walang hanggan. At ito yung idinulog natin sa harapan ng buong may kapal. So una, nanawa maging bahagi ng ating pagkilos na puno ng pag-ibig. Pangalawa,
Nawa makita ko natin sa harapan ng buong may kapal na palagi natin hingin ang paggabay ng Espiritu Santo, lalo-lalo sa gitna ng ating kabigat-bigat. Pangatlo, pinaalala sa atin na tayong lahat ay para sa langit. Tayo po tayo lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Nang nagawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Ibinanganak ni Santa Maria Virgen. Ibinagpapasakit ni Poncio Pilato. Ibinakot sa krus, namatay ni Ibig. Nanawag sa nagpunan ng mga lima. Nang may kantong araw na buhay ng magpulit. Umakyat sa langit, nanunod sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin at tumupot sa nabubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay ng tao, at sa buhay ng walang hanggan. Ang tunay na pagmamahal sa Panginoon ay nagpapakita sa pagtitiwala sa Kanya at pagtupad sa Kanyang mga salita. Itinataas natin sa iyo, anak, at sa iyo, Ama, ang aming mga kailangan buong pagtitiwala kaming nananalig at dumadalangin. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kailangan. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kaibigan. Bigyan mo ng lakas, kalusugan at karunungan ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang aming Santo Papa, upang ganang nilang magabayan ang buong sambayanan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagkalooban mo ng pusong makadiyos at makatao ang mga namumuno sa aming bayan upang makapaglingkod sila ng tapat sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagpalain mo ang aming bayang Pilipinas upang kaming lahat na nanirahan dito ay magkaisa at magtulungan tungo sa isang mapayapa, malaya at masaganang bansa. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagpalain mo ang mga kapatid namin may sakit, may kapansanan, dukha at mga wala sa lipunan, upang sila'y magkatakbo ng kapanatagan sa iyo sa pamamagitan ng ayong pagkalinga at pakikibaka sa buhay kasama sila. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Tulutan mo ng kapahingahan at kagalakang walang hanggan ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kaibigan.
Ama naming mapagmahal, at ipagkaloob mo ang mga kahilingan ng iyong mga anak. Panatilihin mo kaming makakapit sa iyong salita upang lumago kami sa iyong dakilang pag-ibig sa pamagitan ng Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Tayo din magsiupo at handa ang pag-aalay. Tayo din magsisayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pag-aayon sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya sa karangalan sa ating kapakinabangay, at sa buong sambayanan ng banal. Ama namin lumikha, bakitin mo sa iyong piling sa kalangitan ng aming mga panalangin kalakip ng aming mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piling ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Taas sa Diyos ng inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamang tuban at tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kabantay. Ito ang paghahain ka ng buong kinalugdan. Ito ang tinunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong sa Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ipinugos.
lingkod. Kaya kayo sa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagmumuni sa iyong kadakilaan. Amaraming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob ng ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinag-iisa ang pusang loob ng aming mundo, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.